Welcome sa aking YouTube channel kung saan tatalakayin natin ang mga totoong kwento at misteryo na nagpapatunay na mas kahindik-hindik paminsan ang realidad kaysa sa imahinasyon. Sa bawat video, sisilipin natin ang likod ng mga kasong puno ng sikreto, trahedya at mga aral na dapat matutunan. Kaya kung mahilig ka sa mga kwento ng tunay na buhay na may halong hiwaga, huwag kalimutang i-like ang video, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong kwento. Noong ika-29 ng Hulyo taong 2014, bandang alas 9 ng gabi, matagal nang lumubog ang araw ngunit nananatili pa rin ang alinsangan dala ng matinding init. Sa isang apartment complex sa lungsod ng Pocheon, Gyeonggi Province, South Korea, gising pa ang ilang matatandang residente na abala sa masiglang kwentuhan. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng mahinang iyak mula sa isang unit sa ikalawang palapag. Sa unay hindi nila ito pinansin ngunit habang lumilipas ang mga minuto, mas naging malinaw at malakas ang iyak hanggang sa hindi na nila ito kayang baliwalain. Pagsapit ng 9:40 ng gabi, nagpasya ang ilang kapitbahay na kumatok sa pintuan ng apartment na pinagmumulan ng tunog. Ilang minuto silang naghintay ngunit walang sumagot. Patuloy ang iyak mula sa loob at narinig pa nila na may batang lalaki na tila paulit-ulit na nagsasabing gusto ko si mama. Laking pagtataka ng lahat sapagkat ang nakatira roon ay kilala nilang isang babae lamang. Dahil sa pag-aalala, napagpasyahan nilang tumawag ng pulis at bumbero para matiyak na ligtas ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga otoridad. Pinilit nilang kumatok at tawagin ang nasa loob ngunit wala pa ring tugon. Binalak nilang gibay ng pinto ngunit matibay ang kandado. Dahil wala nang ibang opsyon, umakyat sila sa hagdan papunta sa ikalawang palapag at pumasok. Sa loob, simple lamang ang ayos ng apartment. Sa pagbukas ng pinto, diretsong makikita ang sala at sa likod nito ay isang pasilyo. Nasa kanlurang bahagi ang kusina at isang guest room habang sa silangan naman ay matatagpuan ang master bedroom. Sa kanilang pagpasok, sinalubong sila ng nakakagulat na tanawin. Nakakalat ang mga basura sa sulok at nakatambak ang 19 na malalaking berdeng garbage bag na halos kasing taas na ng isang tao. Sa paligid, lumilipad ang mga langaw at kumalat sa buong apartment ang nakakabahalang amoy. Sira at bulok ang mga sahig at mga balangkas nito at makikita sa mga dingding ang malalaking bitak. Ang mga muebles na dati may bakas ng marangyang pamumuhay ay ngayon ay nabalot na ng makapal na alikabok at amag na nag-iwan ng madilim at nakakapanghina ng loob na tanawin. Mahirap paniwalaan na may taong naninirahan pa sa ganitong kalagayan. Sinundan ng mga pulis ang tunog ng pag-iyak hanggang sa makita nila ang isang batang lalaki sa master bedroom. Tansya nila ay 5 o 6 na taong gulang ito ngunit bakas ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Mapayat at mahina ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay tila malabo at may bahagyang kulay asul. Lantad na lantad ang kanyang mga tadyang na palatandaan ng matinding kakulangan sa nutrisyon. Kahit napapalibutan siya ng ingay at pagkilos ng mga pulis, nananatil siyang tila nakaiwalay sa paligid at umiiyak habang nakatitig lamang sa telebisyon na parabang iyon lamang ang natitirang sandigan. Ilang sandali pa, napansin niya ang presensya ng mga otoridad. Bigla siyang umiyak ng malakas at lumitaw sa kanyang mukha ang matinding pagod. Sa pamamagitan ng mahinahon at maingat na pagkikipag-usap, unti-unti siyang napakalma ng mga pulis. Nang tanungin kung bakit siya mag-isa, iisa lamang ang kanyang maikling na isagot ngunit dahil sa kanyang paghihina, halos hindi ito malinaw na marinig. Dahil sa kalagayan ng bata, nagpasya ang mga pulis na agad siyang dalhin sa pinakamalapit na pasilidad ng Child Protective Services. Doon lamang siya muling nakatikim ng buong pagkain. Ngunit higit sa ikinagulat ng lahat ang paraan ng kanyang pagkain. Maingat niyang hinati ang pagkain sa maliliit na bahagi na kalahati pa ng normal na sukat ng isang batang kaedad niya. Bagaman malinaw na gutom at nahihilo na sa gutom,
Maigpit niyang sinunod ang kanyang paraan ng paghahati. Kumain lamang siya ng pinakamaliit na bahagi na para bang may sinusunod siyang tahimik na patakaran na siya lamang ang nakakaunawa. Sa nasaksihan nilang kakaibang paraan ng pagkain ng bata, lahat ay nakaramdam ng halo-halong lungkot at pagtataka. Hindi nila maunawaan ang dahilan ng ganoong asal. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga nakakapagtakang bagay. Sa simula, inisip ng mga pulis na ang matinding amoy sa apartment ay mula lamang sa naipong basura. Ngunit nang lumapit sila sa guest room na nasa tapat ng master bedroom, mas lalo pang lumala ang baho. Isa sa mga opisyal ang maingat na nagtulak ng pinto upang mabuksan ito. Hindi kalakihan ang silid, ngunit puno rin ito ng basura. Sa gitna ng kwarto, agad nilang napansin ang isang bagay, isang napakalaking pulang plastic container. Tinatayang may taas itong halos 80 sentimetro at lapad na higit 80 sentimetro. Sa tabi nito ay may nakahigang mobile phone. Sa gitna ng kalat, kapansin-pansin ang container na iyon na tila may dalang parehong misteryo at pangamba. Mas lalo silang nagulat nang makita ang takip nito na pinabigat ng isang malaking sako ng asin na may timbang na humigit kumulang 10 kilo. Nagdesisyon ang mga pulis na buksan ito at sa loob, tumambad ang isang kulay lilang kumot na nakatakip sa laman. Matapos nilang linisin ang paligid, dahan-dahan nilang iniangat ang kumot. Agad na nanlamig ang lahat ng nakasaksi. Sa loob ng container ay may katawan na nasa malubhang estado ng pagkabulok at nakalubog sa isang hindi matukoy na likido. Dahil sa matagal na mainit na panahon, mas bumilis ang proseso ng pagkasira na lalong nagpalubha sa kalagayan ng katawan. Ayon sa mga opisyal na naroon, sa unang tingin ay kahawig ito ng malapot na lugaw na parang tinapayang isda. Matapos ang unang pagtuklas, mabilis na inilipat ng pulisya ang pulang container sa isang lugar na nakalaan para sa mas masusing pagsusuri. Doon, isa-isa nilang inalis ang laman nito. Habang unti-unting umaagos palabas ang likido, dahan-dahang lumilitaw ang mga buto ng tao sa harap ng mga investigador. Ngunit ang pinaka-nakakagulat na sandali ay nang biglang gumulong palabas ang dalawang bungo. Doon nila natanto ang katotohanan na hindi isa, kundi dalawang biktima ang laman ng container. Sa mas malapitan pang pagsusuri, natuklasan nilang ang ikalawang katawan ay inilagay sa ilalim ng una na pinaghihiwalay lamang ng isang manipis na kumot. Ipinahiwatig ng pagkakayos ng mga katawan na sinadya ng gumawa na paghiwalayin ang mga ito marahil upang hindi magsanib o kaya'y dahil sa isang dahilan na siya lamang ang nakakaalam. Sa isinagawang forensic examination, natuklasan na kapwa lalaki ang mga biktima na tinatayang nasa pagitan ng 40 hanggang 50 taong gulang. Ang katawan na nasa ibabaw ay namatay mga 1 taon bago ito matagpuan. Sa kanyang leeg ay nakapulupot ang 3 ikot ng isang scarf na may habang halos 2 metro. At ang kanyang mukha naman ay mahigpit na binalot ng plastic wrap na umaabot halos 1 metro ang haba. Pinuno ng asin ang container na marahil ay sinusubukan ng gumawa na pabagalin ang pagkabulok, ngunit malinaw na hindi ito naging epektibo. Samantala, ang katawan na nasa ilalim ay matagal ng patay at tinatayang higit 15 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, nananatiling palaisipan ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng 2 biktima. Dahil sa halo-halong likido mula sa kanilang mga katawan, naging napakahirap ang kanilang pagkakakilanlan. Ang natatanging pahiwatig na natira ay isang daliri na hindi lubos na nabulok na nagtataglay pa ng bahagyang fingerprint. Agad na inatasan ng pulisya ang National Forensic Service na subukang buuin muli ang fingerprint upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ang nakakagimbal na kasong ito ay nagdulot ng matinding pagbabahala sa buong lungsod ng Puchon at lumaganap ang takot at kalituhan sa komunidad. Dumoble ang pressure sa mga investigador na alam ang bigat ng kanilang tungkulin. Ang agarang maresolba ang kaso, matagpuan ang gumawa at maunawaan ang misteryo sa likod ng 2 trahedyang ito. Kaya't hindi na sila nag-aksaya ng oras at kinabukasan, agad bumuo ang Puchon City Police ng isang espesyal na investigation team na binubuo ng 60 piling miyembro. Unang hakbang nila ang masusing pag-interview sa mga nakapaligid na residente sa apartment kung saan natagpuan ang bata at umaasang makakahanap ng pahiwatig tungkol sa mga magulang nito.
Subalit lalong lumalim ang misteryo nang lumabas ang resulta. Karamihan sa mga kapitbahay ay mariing nagsabi na hindi nila kailanman nakita ang bata. Ito'y nagdulot ng tanong kung paano nakapamuhay ang bata ng ganito katagal na tila hiwalay sa lipunan. Ang natatandaan lamang ng mga residente ay ang babae na nakatira sa unit na huli nilang nakita mahigit 20 araw na ang nakararaan. Ang kanilang mga testimonya ay nagbigay ng kakaibang larawan tungkol sa babaeng ito. Inilarawan nila siyang bihirang nasa bahay at kung dumadalaw man, panandalian lamang bago muling mawala. Dahil dito, sinubaybayan ng pulisya ang panganay na anak ng babae na si Ginoong Park. Ibinunyag niya na ang batang natagpuan ay ang kanyang half-brother. Magkapareho sila ng ina ngunit magkaiba ng ama at matagal nang nawawala ang ama ng bata. At sa kasalukuyan, hindi rin niya makontak ang kanilang ina. Idinagdag pa ni Ginoong Park na matapos siyang magkaedad, lumipat siya sa tirahan ng kanyang mga lolo't lola at mula noon ay hindi na niya ganoong pinansin ang mas batang kapatid. Ang buong akala niya ay isinama na ito ng kanyang ina sa ibang lugar. Ayon sa investigasyon, ang ina ng bata ay si Lee Yong-suk, 51 taong gulang na nagtatrabaho sa isang pabrika ng candy. Ipinanganak siya sa Jonggup City at matagal nang nakararanas ng malalang depresyon. Kilala rin siya sa pagiging matatag ang personalidad, dahilan kung bakit iniiwasan siyang makasalamuhan ng mga tao. Ang ama naman ng bata ay si Park Dong-hyun na nagtatrabaho sa isang babuyan sa Pocheon City. Ngunit higit na naging palaisipan ang kwento ni Park Dong-hyun. Batay sa mga bank statement, medical record at phone log, wala nang anumang bakas ng kanyang pag-iral sa nakalipas na 15 taon na parabang tuluyan siyang naglaho na parang bula. Ayon sa kanyang mga magulang, dati raw ay nagkaroon siya ng relasyon sa ibang babae at hinala nila na maaaring tumakas siya kasama nito. Samantala, ang SIM card ng mobile phone na natagpuan katabi ng pulang container ay nakarehistro sa pangalan ni Park Dong-hyun. Huli itong nagamit noong 2013, 1 taon bago matuklasan ang bangkay. Ngunit ang numerong nakatala ay pagmamay-ari pala ng isang katrabaho ni Lee Yong-suk. Ipinahiwatig nito na posibleng si Lee mismo ang tunay na gumagamit ng telepono. Kung ganoon, bakit niya ginagamit ang cellphone ng kanyang asawa? Dahil sa bigat ng kaso, naglabas ang pulisya ng nationwide warrant laban kay Lee Yong-suk na kinasuhan ng pagpatay at pagtatago ng mga bangkay. 1 araw lamang matapos mailabas ang warrant, nakuhanan siya ng surveillance camera malapit sa Songguri, Pocheon City. Sa CCTV footage, makikita na siya ay nagmamadali. Umalis siya ng 1 oras na mas maaga sa trabaho at agad na nilisan ng pabrika. Ang lugar na iyon ay isang malawak na industrial zone na tinitirhan ng maraming dayuhang manggagawa sa mga dormitoryo ng pabrika, kaya't naging mahirap itong bantayan at kontrolin. Dahil dito, agad na nagpadala ng puwersa ang mga otoridad sa nasabing lugar. Masusi nilang hinalughog ang bawat silid ng dormitoryo at in-interview ang bawat manggagawa. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, wala silang nahanap na malinaw na bakas. Kalaunan, sinuri nila ang call log ni Lee at natuklasan ang isang kakaibang pattern. Araw-araw, bandang madaling araw, tumatawag si Lee sa isang misteryosong numero at nakikipag-usap ng halos 10 minuto. Naniniwala ang pulisya na maaaring may kaugnayan ang may-ari ng numerong iyon kay Lee at na kung saan man nakatira ang taong iyon, doon posibleng nagtatago si Lee. Noong 12 ng Agosto, kumatok ang mga pulis sa pintuan ng isang kwarto sa dormitoryo ng isang textile factory sa Songgu. Isang 44 na anyos na lalaking taga-Timog Asya na nagpakilalang mula sa Sri Lanka ang nagbukas ng pinto. Nang mahinahon siyang tanungin kung maaari bang pumasok para magsiyasat, mariin niyang itinanggi. Kahit anong paliwanag ang ibinigay ng pulis, tumango lamang siya at ipinakita na hindi niya naiintindihan ang Korean. Nang ipakita ng mga pulis ang search warrant, nag-aatubili man sandali ang lalaki, tahimik niyang itinuro ang direksyon ng kusina. Doon nila natagpuan si Lee na nagtatago at panloob lamang ang kanyang suot na wari nagkubli ng pagmamadali. Sa interogasyon,
Hindi na siya nagtangkang magtago at mabilis na inamin na siya ang pumatay sa 2 tao. Umiyak siya ng bahagya at sinabing mali ang kanyang ginawa. Sa parehong araw, matagumpay na nakuha ng National Forensic Service ang fingerprint mula sa hinlalaki na nagbigay ng pagkakakilanlan sa isa sa mga biktima bilang si Yong Song-hoon, 48 taong gulang, isang katrabaho at naging kasintahan ni Lee. Ayon sa pag-amin ni Lee, 2 taon bago ang insidente noong 2012, nakilala niya si Yong habang sila ay nagtatrabaho sa pabrika ng candy. Nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa at nagsimulang magtaksil. Pagkalipas ng 2 buwan, naging magkasintahan sila at madalas na magtagpo sa bahay ni Yong. Noong panahong iyon, pinilit ni Lee na ibigay ni Yong ang buong sahod niya at dahil sa malalim na pag-ibig, pumayag si Yong nang walang alinlangan. Ngunit mahigpit ang patakaran ng pabrika laban sa pakikipagrelasyon ng mga empleyado at nang matuklasan ito ng direktor at malaman na may asawa si Lee, itinuri niyang kaduda-duda ang pagkatao ni Yong at agad siyang pinatalsik. Dahil dito, noong Mayo ng 2013, napilitan si Lee na tapusin ang kanilang relasyon. Sa puntong iyon, hindi lamang nawalan si Yong ng trabaho kundi pati na rin ang kanyang kasintahan. Nangyari ang hindi inaasahan. Labis na nagulat si Yong at ipinilit na ibalik ni Lee ang sahod bilang kabayaran ng kanyang nawalang hanap buhay. Ngunit sinabi ni Lee na nagamit na ang pera para sa kanilang pamumuhay kaya hindi na ito maibabalik. Nauwi sa pagtatalo ang sitwasyon. Sa sumunod na 2 buwan, madalas lumabas si Yong papunta sa pabrika para hanapin si Lee at singilin ng pera. Sa ilalim ng presyon, napilitan si Lee na manghiram mula sa iba't ibang pinagkukunan para bayaran ng utang ngunit hindi ito sapat. Lumala ang relasyon nila at ang minsang mapagmahal na magkasintahan ay naging magkaaway. Ang bawat pagkikita nila ay nagdulot na ng matinding pagtatalo at noong Hulyo ng 2013, pumunta si Yong sa bahay ni Lee sa Shinbuk, Pucheon City upang kunin ang kanyang pera. Habang patuloy na nangungulit si Yong, hindi agad sumagot si Lee. Umupo siya ng tahimik, nagbuhos ng inumin at inalok ito kay Yong para mag-inuman sila. Bagaman nagulat si Yong, hindi na niya pinahalagahan ang kakaibang kilos dahil naroon siya at patuloy ang paghingi ng bayad. Habang nagiinom ay patuloy na humihingi ng pera si Yong at makalipas ang ilang minuto ay nagsalita rin si Lee. Sinabi niyang kung ipagpapatuloy nito ang panggugulo, wala na siyang perang maibabayad. Dagdag pa niya, kung hindi ito titigil, kukunin niya ang buhay ni Yong at pagkatapos ay ang sarili niya. Dahil dito, hindi napigilan ni Yong ang kanyang galit at minura niya si Lee sa kasinampal ng malakas sa mukha. Hindi nakayanan ni Lee ang kahihiyan. Bigla siyang tumayo, itinulak si Yong sa sahig at umupo sa ibabaw nito. Ginamit niya ang 2 kamay upang pisilin ang leg ng lalaki hanggang sa hindi na ito makahinga, saka lalo pang hinigpitan gamit ang isang scarf. Nagpumigla si Yong, ngunit tila nanghihina ang kanyang katawan at hindi gumagana ang mga braso at binti. Ito ay dahil palihim nang nailagay ni Lee ang kanyang karaniwang iniinom na pampatulog sa inumin ng lalaki at nang maramdaman ni Yong ang kakaiba, huli na ang lahat. Nang tuluyang mawala ng malay ang lalaki, hindi ipinakita ni Lee ang pagsisisi. Sa halip, kinuha niya ang plastic wrap at mahigpit na ibinalot sa mukha ni Yong ng paulit-ulit pagkatapos ay tinakluban ng kumot at inilagay sa silid-tulugan ng mga bisita. Matagal niya itong pinabayaan hanggang sa magsimulang bumaho at mabulok ang katawan. Doon lamang siya kumilos. Kinuha niya ang malaging plastic container na matagal niya nang itinabi sa loob ng 15 taon. Inilagay ang katawan niyong sa ibabaw ng isa pang bangkay at nagbuhos ng maraming asin upang subukang pigilan ang pagkabulok. Sa puntong ito, naging malinaw na ang pagkakakilanlan ng bangkay sa ibabaw ng container na si Yong Song-hoon ang dating kasintahan at katrabaho ni Lee. Ngunit sino naman ang nasa ilalim? Ayon kay Lee, 15 taon na ang nakalipas mula nang makatagpo siya ng isang banyagang lalaki na may matalim na mga mata. Sinabi niyang hiningi nito ang kanyang pera at nang tumanggi siya ay nagkaroon ng alitan hanggang sa mapatay niya ito. Pagkatapos, nakatagpo raw siya ng isa pang dayuhan sa kalsada at inalok ng 1 million won kapalit ng pagtulong na itago ang bangkay sa plastic container. Ngunit nang isinasagawa ang pagsusuri,
lumabas ang totoong pagkakakilanlan ng ikalawang biktima. Si Park Dong-hyun, 41 taong gulang, hindi isang magnanakaw o banyaga, kundi isang katutubong Koreano at higit sa lahat, siya mismo ang asawa ni Lee. Muling kinompronta ng mga pulis si Lee at agad niyang binago ang kanyang kwento. Ayon sa kanya, wala raw siyang ginawang masama sa kanyang asawa. Aniya, isang umaga, nagising na lamang siya at nadatnan ang kanyang asawa na wala ng buhay sa balkonahe. Dahil sa sobrang pagkabigla at umano'y labis na pagmamahal niya rito, inilagay niya ang katawan sa plastic container upang mapanatili ang alaala nito magpakailanman. Subalit malinaw na hindi kapanipaniwala ang pahayag na ito. Nagpatuloy ang masusing investigasyon sa nakaraan ng mag-asawa, ngunit dahil 15 taon na ang lumipas, kakaunti na lamang ang ebidensya upang patunayan na sila mismo ang pumatay kay Park Dong-hyun. Noong ika-7 ng Agosto, nakatanggap ng mahalagang resulta ang mga investigador mula sa National Forensic Service. Natuklasan nilang may bakas ng doxylamine sa katawan ni Yong Sung-hoon at higit na nakakagulat, nakita rin ang kaparehong sangkap sa labi ng kanyang asawa na si Park Dong-hyun. Ang doxylamine ay karaniwang sangkap ng mga iniinom na pampatulog. Bagamat ginagamit ito upang makatulong ng mahimbing, kapag na-overdose, maaari itong magdulot ng matinding pagkalango, koma at kahit kamatayan. Dahil dito, lalong lumakas ang suspetsa laban kay Lee Yong-suk na kilalang palaging umaasa sa mga pampatulog at sedatives sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kumpirmado ng mga investigador mula sa mga butika malapit sa bahay ni Lee na matagal na siyang bumibili ng mga pampatulog na naglalaman ng doxylamine, kabilang dito ang mga transaksyon na umaabot pa sa 15 taon na ang nakalipas. Dahil sa malinaw na ebidensyang ito, wala nang nagawa si Lee Yong-suk kundi aminin ang kanyang mga kasalanan at ilahad ang buong istorya. Bumalik ang kwento sa taong 1985. Noon ay 22 taong gulang lang si Lee at nagtatrabaho sa isang pabrika sa kasuotan sa Seoul. Doon niya nakilala si Park Dong-hyun, 1 taon na mas matanda sa kanya. Hindi nagtagal, nahulog sila sa matamis na romansa at bago pa man sila magpakasal, nagdadalang tao na si Lee. Makalipas ang 1 taon, lumipat ang magkasintahan sa Pocheon City kung saan nakatira ang mga magulang ni Park at doon sila opisyal na ikinasal. Pagkaraan, isinilang ang kanilang panganay na isang masigla at kaakit-akit na batang lalaki. 3 taon ang lumipas, sumunod ang kanilang pangalawang anak na lalaki. Nagtatrabaho si Park sa isang babuyan na medyo malayo mula sa kanilang tahanan. Para maging mas madali ang biyahe, nagpasya silang manirahan sa apartment ng mga magulang ni Park sa Sinbokmyeon, Pocheon City. Sa una, payapa ang pamumuhay ng pamilya. Ngunit dumating ang isang malagim na trahedya. Noong Mayo taong 1995, habang tinatahak ng isang sandtruck ang Highway 325 sa Sinbokmyeon, bigla itong tumagilid at nabuhos ang 10 toneladang buhangin. Kasabay nito, tumawid ang kanilang bunsong anak. Agad siyang nadaganan at binawian ng buhay sa edad na 6. Ang biglaang pagkawala ng anak ay nag-iwan ng sugat na hindi na maghihilom para kay Lee Yong-suk. Matindi ang pagkabigla at kalungkutan na humantong sa pagkasira ng kanyang kalusugang pangkaisipan. Doon siya opisyal na na-diagnose na may matinding depresyon, dahilan upang umasa siya sa mga pampatulog at sedatives upang malampasan ang gabi ng lungkot at hirap. Mula noon, nagsimulang mabiyak ang pagsasama nilang mag-asawa. Madalas sisihin ni Lee ang kanyang asawa at sinasabing naging pabaya ito kaya nangyari ang aksidente. Si Park naman, ibinabalik ang sisi kay Lee. Palala ng palala ang kanilang mga pagtatalo hanggang sa humina rin ang kalusugan ni Lee at makalipas ang 5 taon. Kinailangan pa niyang sumailalim sa malaking operasyon matapos pumutok ang ugat sa kanyang mukha. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang hinanakit ni Park. Madalas na siyang hindi umuuwi at kung umuwi man ay hating gabi na. Pagsapit ng 2003, umabot na sa puntong may mga buwan na hindi na siya umuuwi. Sa panahong ito, nakilala niya ang ibang babae at nagsimula ng isang relasyon sa labas ng kanilang kasal. Nang mabisto ito ni Lee,
Lalo pang lumubha ang kanyang depresyon at nadagdagan ang kanyang matinding galit laban sa kanyang asawa. Bilang paghihiganti, nagsimula siyang lumabas at sadyang nakikipagkita sa mga banyagang lalaki malapit sa Sungguri River sa Pochen City. Ayon kay Lee, ginagawa niya ito upang pakawalan ng sarili at pansamantalang makatakas sa realidad ng kanyang masalimuot na buhay. Pagsapit ng taglagas ng taong 2004, nagpasya si Lee Yong-suk na tapusin ang magulong pagsasama nila ng kanyang asawa. Sa ilalim ng mapanlinlang na pakana, binigyan niya ang kanyang asawa ng malaking baso ng tubig na hinaluan ng pampatulog at gamot para sa alta presyon, ngunit ipinakita niya itong parang gamot lamang para sa sipon. Ilang sandali matapos inumin ang gamot, bumagsak si Park Dong-hyun, nalason at tuluyang namatay. Nang masaksihan ni Lee ang huling hininga ng kanyang asawa, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Sa halip, kalmado niyang binalot ang katawan sa kumot, inilagay sa malaking plastik na lalagyan at mula noon ay maingat na itinago ang katotohanan. Gumawa siya ng iba't ibang dahilan upang ipaliwanag ang pagkawala ni Park, kabilang ang kwento na di umano'y tumakas ito kasama ang ibang babae. Ang kasinungalingang ito ay hindi lamang nagtabon sa kanyang kasalanan, kundi lalo pang nakumbinsi ang kanyang mga biyanan na makonsensya para sa kanilang manugang. Sa kalaunan, sila mismo ang kusang umiwas sa pagkikipag-ugnayan kay Lee, isang bagay na nagbigay pa sa kanya ng kalayaan upang itago ang kanyang krimen. Pagkaraan ng pagkamatay ng asawa, ipinagpatuloy ni Lee ang isang magulong pamumuhay. Madalas na makitang papalit-palit ng karelasyon at palaging may kasamang ibang lalaki. Noong 2006, nanganak siya sa Uijeongbu St. Mary's Hospital sa Gyeonggi. Ngunit ang ama ng bata ay hindi si Yong Sung-hoon at hindi rin ang lalaking mula sa Sri Lanka, kundi isang lalaki mula sa Bangladesh. Sa halip na tuwa, malamig ang naging tugon ni Lee sa kapanganakan. Madalas niyang pinapabayaan ang sanggol at hindi tinutupad ang kanyang tungkulin bilang isang ina. Pagsapit ng 2013, pagod na sa pagkakabaon sa utang at walang tigil na habol ng mga pinagkakautangan, nagpasya si Lee na patayin si Yong Sung-hoon, ang kanyang dating kasintahan na ngayon naniningil ng pera. Pagkatapos ng krimen, halos isang taon siyang hindi bumalik sa apartment. Iniwan ang bata roon ng mag-isa at paminsan-minsan lamang siyang dinadalhan ng kakaunting pagkain gaya ng tinapay at gatas mula sa convenience store. Mula pagkasilang hanggang sa edad na 8, ang mundo ng bata ay nakulong lamang sa loob ng 4 na sulok ng maruming apartment. Walang kaibigan, walang nakakasalamuhang tao at tanging si Lee lamang ang nakikilala niya. Dahil dito, ni isa sa mga kapitbahay ay walang kaalam-alam na may bata palang nakatira roon. Halos palagi siyang gutom. Minsan, nagugutom ng matindi at minsan naman ay nakakakain ng kaunti. Bunga ng malnutrisyon, ang kanyang katawan ay maliit para sa kanyang edad. Sa edad na 8, ang kanyang taas ay katulad lamang ng isang 5 taong gulang o 6 na taong gulang na bata. Ang tanging kasama niya ay isang TV, isang teleponong limitado lang sa pagtawag, isang bundok ng basura at ang 2 naaagnas na bangkay sa loob ng bahay. Ang panonood ng TV ang kanyang nag-iisang libangan at kanlungan, dahilan kung bakit nang siya ay matagpuan ng mga pulis, maputlang asul ang kanyang mga mata. Ipinaliwanag ng mga eksperto na maaaring sanhi ito ng matagal na pamumuhay sa madilim na silid na walang sapat na liwanag. Samantala, nagduda ang mga otoridad na baka kasabuat ng krimen ang lalaking mula Sri Lanka na natagpuan sa dormitoryo. Ngunit matapos ang masusing investigasyon, pinawalang sala siya sapagkat dumating lamang siya sa South Korea para magtrabaho sa isang pabrika ng tela sa loob ng 6 na buwan, kaya't wala siyang posisyon o kakayahang magisangkot sa krimen. Bagamat noong unay hindi siya nakipagtulungan, kalaunan ay siya rin ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa pinagtataguan ni Lee Yong-suk. Dahil dito, nagpasya ang prosekusyon na huwag na siyang sampahan ng kaso. Noong Pebrero ng 2015, dinala sa paglilitis sa Uijeongbu District Court ang kasong nagpasindak sa buong bansa. Ang akusado, si Lee Yong-suk, ay naharap sa 2 kaso ng murder at 1 kaso ng pagtatago ng bangkay. Ipinunto ng prosekusyon na bagamat may depresyon si Lee,
Hindi maikakaila ang matagal niyang pagtatago sa mga bangkay ng mga biktima at ang kapabayaan sa sariling anak, kaya't iginiit nilang nararapat lamang siyang patawan ng pinakamabigat na parusa. Sa unang desisyon, nahatulan ng guilty si Lee sa lahat ng kaso at pinatawan ng 24 na taong pagkakakulong. Ngunit hindi niya tinanggap ang hatol at agad na umapela sabay pagbago ng salaysay. Iginiit niya ang kanyang asawa, si Park Dong-hyun ay namatay umano sa natural na sanhi at inilagay lamang niya ang katawan nito sa plastic container. Sa puntong ito, maging ang panganay niyang anak na si Park na nooy 28 taong gulang ay bigla ring nagbago ng pahayag. Una niyang sinabi sa pulisya na 15 taon nang nawawala ang kanyang ama, ngunit sa korte ay binawi niya ito at idineklarang namatay ang kanyang ama sa sakit 15 taon na ang nakararaan. Aniya, tinulungan pa raw niya ang kanyang ina na ilagay ang katawan sa plastic container upang ito ay mapreserba. Dahil dito, lumabas ang tanong. Kung ginawa nga ito ni Lee dahil sa pagmamahal sa asawa, ano naman ang dahilan ng anak upang makisangkot? Sa pahintulot ni Park, isinailalim siya ng pulisya sa lie detector test at lumabas na hindi siya nagsisinungaling. Dagdag pa niya, wala na siyang dapat ipangamba dahil sa South Korea, ang statute of limitation para sa kasong pagtatago ng bangkay ay 7 taon lamang. Dahil 15 taon nang patay ang kanyang ama, hindi na siya maaaring kasuhan kahit umamin pa siya. Bukod dito, bagamat nakita ng doksilamin ng katawan ni Park Dong-hyun, hindi matukoy ang eksaktong dosage at posibleng hindi sapat ang dami upang maging sanhi ng kamatayan. Dahil dito, nagkulang ang ebidensya upang mapatunayang pinatay nga ni Lee ang kanyang asawa. Noong Setyembre ng 2015, ginanap ang appeal trial sa Seoul High Court. Isinaalang-alang ng hukom ang ilang salik gaya ng mahinang kalusugan ni Lee, ang hindi malinaw na sanhi ng pagkamatay ni Park Dong-hyun at ang kakulangan ng konkretong ebidensya na si Lee ang pumatay. Napatunayan lamang ang pagpatay kay Jong Sung-hoon at ang pagtatago ng kanyang bangkay, kaya't binawi ng korte ang isa sa 2 kaso ng murder at binawasan ang sentensya mula 24 na taon tungo sa 18 taong pagkakakulong. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan si Lee at muling umapela, ngunit pagkalipas ng 4 na buwan, pinagtipay ng Korte Suprema ng South Korea ang desisyon ng appeal court. Ipinaliwanag ng hukom na ang kakaibang gawain ni Lee, ang pagtatago sa katawan ng kanyang asawa, ay bunga ng kanyang impulsive personality disorder at borderline personality disorder at hindi ito sapat na ebidensya upang sabihing siya nga ang pumatay kay Park Dong-hyun. Nag-ugat ng matinding reaksyon sa publiko ang hatol na ito dahil marami ang nagtanong kung bakit tila magaan ang naging parusa. Totoo man na may depresyon si Lee, malinaw na 2 buhay ang nawala at matinding pang-aabuso ang naranasan ng kanyang anak. Para sa ilan, nakatuon masyado ang korte sa proseso at hindi sapat ang bigat na ibinigay sa mismong resulta ng kanyang mga krimen. Lumabas din ang mga haka-haka na hindi nag-iisa si Lee sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang salaysay, hindi nakalaban si Jong Sung-hoon dahil nilagyan niya ng gamot ang inumin nito. Ngunit binigyang diin ng ilang opinyon na mahirap paniwalaan ito dahil sa lakas ng survival instinct ng isang tao. Si Jong ay may matipunong pangangatawan at tumitimbang ng halos 220 pounds. Para sa isang babae, napakahirap buhatin o ilipat mag-isa ang ganoong kabigat na katawan papasok sa isang plastic container. Dahil dito, pinaghihinalaan ng iba na baka may kinalaman din ang kanyang anak sa insidente. At dito nagtatapos ang kaso ni Lee Yong-suk, isang kwento ng panlilinlang, pagtatago at mga tanong na hanggang ngayon ay hindi lubos na nasasagot. Bagamat nagkaroon ng hatol ang korte, marami pa rin ang naniniwalang may bahagi ng katotohanan na nananatili pa rin nakatago. Para sa ilan, ito ay paalala na sa likod ng katahimikan ng isang tahanan, maaaring may mga sikreto na hindi kailanman lumalabas sa liwanag. Kung umabot ka nga sa part ng video na ito, maaari mo bang ikomento sa ibaba kung taga saan ka at anong oras mo ito napanood para malaman namin kung saan nakaabot ang video na ito? At ano sa inyong palagay, nakuha ba ng hustisya ang tunay na kasagutan sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.